Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo ngayon mga kabunyog. Medyo late na nga lang pero magla-live pa rin tayo. Bigyan lang po natin ng reaksyon itong kagatan ng mga pinagsasabi. Itong mag-amang Duterte, ito pong si Sara Duterte at itong si Canor Duterte, kung saan ang kanilang mga pinagsasabi ay kontra-kontra o magkakasalungatan, no? Kaya tanong natin dito mga kabunyog, sino ba ang sinungaling sa dalawang ito, di ba? Pero alam natin parehas sinungaling ito. Alam nyo sa mga Duterte, ang panloloko po, ang pagsisinungaling ay normal ng gawain sa kanila. So, ano po ba yung ating tinutukoy dito mga kabunyog, mga kababayan? 'Di ba, sinabi po dito ni Inday Takaw Sara Duterte, nitong mga nakaraan, sinabi niya na ang kanyang ama na si Canor at ang kanyang dalawang kapatid na si Polong Duterte at itong si Baste ay tatakbong senador sa 2025. Sabay-sabay na tatakbong senador. Yan po ang sinasabi ni Sara Duterte, no? Ngayon, dito po sa presko ni Tandang Canor, kaya sino bang sinungaling talaga dito, no? Dito po sa presko ni Tandang Canor Duterte, ay sinabi ni Duterte na wag daw maniniwala dito kay Inday Takaw sa kanyang anak. Sabi niya, wag niyong paniwalaan niyang si Inday, maniwala kayo dyan. Siya daw ay hindi natatakbong senador. Siya daw ay wala ng pera. O, diba? Bolero itong si, si Canor Duterte, bolero. Wala na daw siyang pera. Siya daw ay matanda na, siya daw ay laos na. Ang natitira na lang daw sa kanya ay yabang. O, isipin nyo ha. Nagpapahambol, pero nagpapahambog si Canor, di ba? So sabi niya, hindi na ako tatakbo. Kaya makikita nyo rito, sa mga Duterte, madali lang talaga sa kanila, napaka normal sa kanila ang magsinungaling, normal na normal sa kanila ang magpaikot ng tao, normal sa kanila ang manloko. So makikita nyo yung manner ng tatay. Ha? Like father, like son, like daughter nga. Di ba? Makikita nyo, no? So si Duterte kasi ano to Diyan nga din sinabi sa presko na yan na si Kibuloy nga daw alam niya kung nasan, pero secret, di ba? Diyan din sa presko na yan sinabi niya na wag maniniwala dito kay Sara Duterte na siya ay tatakbong senador. At sabi niya pa, meron ba naman mag-aama na tatakbong senador? Bolero talaga, no? Na para bang sila ay hindi political dynasty. Parang sinasabi ni Canor, pwede ba naman yon? Tatlong mag-ama, tatakbong senador? Yan ang sabi ng anak mo di ba? At simpleng-simple lang, huwag niyong paniwalaan si Inday. Ibig sabihin, sinasabi ni Canor sa atin, sinungaling yung anak niya, nag-iimbento ng kwento. So makikita nyo sa mga Duterte, wala silang pakialam sa katotohanan, sa mga sinasabi nila, di ba? Pwede nila yung i-deny anytime. At yan yung tatak ng Duterte, mga kabunyog, mga kababayan Yung may kagaya si Canor Duterte, di ba? May sinabi ngayon, pag nagigipit, pag naiipit, napalpak pala yung sinabi, ano sasabihin ng kanyang mga tagapagpaliwanag? Ng kanyang mga mouthpiece. Sasabihin ni Panelo, nagjo-joke-joke lang si Mayor. Joke-joke lang, di ba? Yung isa naman, sasabihin naman ni Roque, hindi naman literal yan. Symbolical lang yung sinasabi ni tatay. Hindi yan literal, di ba? So, ganyan ang mga palusot. Nagjo-joke-joke o kaya, hindi literal yan. Ganyan po ang pattern ni Duterte. Kagaya, halimbawa, ito mga example ni Duterte ng pagsisinungaling, ng panluloko, hindi lang po basta pagsisinungaling. Sinabi niya noon, si Senator Antonio Trillanes ay may bank account sa Singapore. Talagang sinasabi ni Canor yun. Dahil nagkakabulat-latan po ng mga korupsyon, ng mga pagnanakaw Di talagang, alam nyo naman si Trillanes,
Tinik po yan sa lalamunan at tagiliran at bumbunan ni Duterte ng pamilyang yan. So sabi ni Canor Duterte noon, mayroong bank account yan si Trillanes sa Singapore. Pinatulan siya ngayon ni Trillanes. Kilala natin si Trillanes Hindi umaatras yan sa laban. Nagpunta po si dating Senador Antonio Trillanes doon sa Singapore sa bangkong sinasabi ni Canor Duterte. Kasama po ang mga media. At si Trillanes mismo nagpunta doon sa bangko nang hingi po ng certificate sa bangko na yon na siya ay walang bank account doon sa bangko. So napatunayan ni Trillanes, galing sa bangko yung certification kasama yung mga media, yung mga journalist. Na ito, nagsisinungaling si Canor, Kasi seryoso yung akusasyon ni Canor na hinahanapan nila ng buta si Trillanes ngayon, dahil nagsisinungaling si Canor, dinair siya ngayon, in-interview ngayon ni Erwin Tulfo si Duterte. At alam niyo yung mukha ni Erwin Tulfo, talagang parang binuhusan ng suka Kahit kasi sila Erwin Tulfo, ginancho, ginoyo ni Canor, nagoyo. Sabi ni Erwin Tulfo, ano pong masasabi niyo, Mayor Jam, Mr. President? Nagpunta na si Trillanes doon. Yung sinasabi niyong bank account niya sa Singapore, may certificate si Trillanes na wala siyang bank account doon galing sa bangko. Alam niyo po ang sabi ni Canor, ngiting aso lang doon sa interview ni Erwin Tulfo. That is just the product of my imagination o of my mind. Di ba? Sabi ni Canor kay Erwin Tulfo, invento ko lang yon, kwentong barbero ko lang yon. Sabi ni Erwin Tulfo, bakit yung ginawa yan? Talagang si Tulfo parang binuhusan ng suka. So, ganun po. So, doon, nahuli si Canor na nanloloko lang. Kumbaga, madaming sinasabi, pag nabubuking, pag pinapatulan, biglang sasabihin, invento lang, nanloloko lang. Ganyan po ang mga Duterte. Yung sinasabing, hindi siya tatakbo, yung pala tatakbo. Si Sara Duterte din, sabi nun, walang planong tumakbo, hindi interesado. Pagdating ng oras, tatakbo pala. Diba? Ganyan yung mga yan Ganyan po ang pattern ng mga Duterte kung paano magsinungaling. At ngayon, inulit na naman nila. Hindi natin alam kung sabi nga nung may GC ba ang pamilya Duterte? Alam niyo yung GC group chat? Nag-uusap ba to? O sanay na sanay lang manloko talaga? Kasi yun ang sabi ni Sara Duterte, pagka-resign niya sa DepEd, mga ilang araw lang, nagpalabas ng statement si Sara. Si Duterte Canor daw, si Polong, at si Baste, tatakbo daw senador. Ngayon, dine-deny ni Duterte na tatakbo siya. So, sinong paniniwalaan nyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Si Inday Takaw o si Tandang Canor? Sa atin naman, wala na tayong pinaniniwalaan sa mga yan Dahil yan nga, normal na sa kanila ang panluloko sa taong bayan. Normal na normal po. Di ba sabi ni Canor, magtatayo ako nung kampanya po Mainit na po ang issue ng China noon. Magtatayo ako ng flag. Itatayo ko ang bandera ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Magje-jetski ako. Di ba? Jetski. Kung babarilin nila ako, okay lang, bahala na. Basta ako. Magje-jetski ako, magtatanim ako ng bandera ng Pilipinas diyan sa isla, sa West Philippine Sea. Sabi po yan ni Tandang Canor Duterte. Nung kampanya, palakpakan naman yung mga Dutards. Ang galing talaga ng tatay Canor namin. Ang tapang. Di ba? Nung pong nakaupo ng presidente, hindi pala magje-jetski. Pupunta pala ng China, kakabitan ng kadena ni Xi Jinping. Tuta pala. So joke-joke lang pala yung jetski. Di ba? Anong sabi ng mga Dutards? Hindi, ganun lang talaga si tatay. Nagpalusot na naman ng mga Dutards. Ganyan po magsinungaling si Canor Duterte sa napakaraming pagkakataon at mga sinabi niya. Napakadami pong recorded ng pagsisinungaling, panluloko sa tao. Ganyan po. Di ba sabi niya noon, Peter Lim, yung sabi ng PNP po at PIDEA, Philippine National Police,
Yang Peter Lim na yan ay drug lord yan sa Cebu. Drug lord yan. Nasa listahan namin yan. Suspect yan, drug lord. Sabi po ng PNP at PIDEA. Sabi ni Canor Duterte noon, pagtungtong yan sa airport, ganyan na yan. Oh, tepok na. Awa ng Diyos, pagtungtong sa airport, nakipagkape-kape kay Duterte sa Mindanao, sa Davao, yung Peter Lim, nagkita, may picture pa sila, magkausap sila. Pagkatapos ng meeting, walang natepok na Peter Lim. Na sinasabing, huhulihin na, tepok na, pagtungtong pala ng airport, hindi po. Ang nangyari, naglahong parang bula si Peter Lim. O, nasa na yung sinasabing tapang-tapangan ni Canor na pagtungtong pa lang ng airport, tigbak na. O, di ba? Yan ay mga recorded na mga panloloko ni Duterte. Sanay na sanay na sanay. Normal na normal sa pamilyang Duterte ang manloko ng tao. Yan po yung napapatunayan dito. At ngayon, kahit mabaho na sila, diyan sa ngayon, sa nangyayari kay Kibuloy, yung paghuhudas niya, nabuking na yung secret deal niya sa China. Hanggang ngayon po, humihirit pa ng panloloko hanggang ngayon sa mga oras na ito. O, di ba ang daming panloloko niyan? Ha? Ano pa pong sabi niyan? Meron pa yan maraming panloloko. Sabi niya noon, ito lang po nakaraan, sabi niya, public speak, ano po yan public, sa Maisog Rally sa Davao. Meron tayong presidenteng adik, bangag. Bangag si Bongbong Marcos, bangag, sabing gano'n. Hindi ko pinagtatanggol si Bongbong kung adik ba yan o hindi. Ang sinasabi ko lang dito, yung sinasabi ni Canor. Narinig yan ng buong Pilipinas, ng buong mundo. O, nagmura-mura si Duterte doon sa Maisog Rally sa Davao. May bangag tayong presidente. Pasalamat ka kung hindi, ganun pa. Sabi niya doon sa rally, bangag daw si Bongbong Marcos. O, nung may masmasan, hindi natin alam, mga ilang araw lang o ilang linggo nakakaraan, in-interview uli siya ng media. Nung alam niyang nag-init na rin ang bungo sa kanya ng administrasyon, anong sabi naman ni Canor Duterte? Alam niyo pong sabi, wala akong sinabing adik. O, kita niyo na. Ganyang katarantado, di ba? O, wala daw siyang sinabing adik si Marcos. Samantalang, nung nasa Davao siya sa Maisog, recorded yon, di ba? Kaya nga, nagalit na sila Lisa Araneta dyan Habang sinasabi niya yon, na bangag si Bongbong Marcos, magkatabi po si Inday Takaw, na DepEd Secretary pa noon, at si Amy Marcos, yung mismong kapatid ni Marcos Jr., mga ngiting aso nga di ba? O, di ba? Pagkatapos, in-interview lang si Duterte, wala naman daw siyang sinabi na adik si Marcos. Makita nyo agad kung gaano yung tibay ng pagmumuka. Bakal po ang tibay ng pagmumuka sa pagsisinungaling at hindi na nga lang pagsisinungaling. Panluloko, panggagancho sa taong bayan. Di ba ganyan po ang mga Duterte? O, di ba? Napakadaming halimbawa, yung anak naman, si Polong, ang tapang-tapang kay Trillanes, galing sa droga, pinaguhubad lang ng t-shirt para tignan yung tato. Hinahamon ni Trillanes. May tato ka sa likod na mafia, susurin yung tato niya. Bakit ayaw hubarin? Ang under nga ni Trillanes, kung wala, didiretso na ng kulungan Hubarin lang yung tato kung nagsisinungaling O, di ba? Pagkakataon ni Polong Duterte yon, ipakita. Huhubarin niya lang, yan, walang tato. Ay, hindi po naghubad ng tato. Hindi naghubad ng damit para ipakita na wala siyang tato. Yun ang hamon ni Trillanes. Ganyan po sila. O, di ba? Si Inday Takaw, sila Polong, ganun din. O, si Inday Takaw, ang mga sablay na sinabi niyan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kabunyog, mga kababayan, kung dati pa talaga mga manloloko na, kaya nga pumatay ng tao, manloko pa kaya, magnakaw pa kaya. Eto, lantaran ito. O, tatakbo daw senador, ngayon hindi tatakbo. Nanluloko ng gagago.
Kasi alam nila, marami pa silang mga magagago ng mga Pilipino. Ang sigurado lang po tayo, hindi kasama ang bunyog sa nagpagago. Dahil hindi tayo maloloko kasi nag-iisip tayo ng tama. Tayo sa Kulex Vlog, tayo sa bunyog. Si Atty. Enzo Recto, araw-araw nagbablog, naghahatid ng katotohanan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Nagagalit sa atin ng mga dotads. Binubulgar ko lang yung katarantaduhan ng tatay ninyo. Ngayon, nagagalit. Meron pa dito, sabi ni Toto Efren, gago ka. Wala, galit na galit ka ngayon. Sinong paniniwalaan nyo? Si Sara Duterte o si Canor Duterte? Kontra ang sinasabi ng mag-ama. Sinong sinungaling dyan? Ang sagot, parehong sinungaling. Sanay na sanay manloko. Parang sila kasi, basta magsinungaling. Madali lang talaga sa mga Duterte yan. Walang kahihiyan eh. Sa napakaraming halimbawa ko, na totoo naman, di ba? Yung bank account ni Trillanes, pagsisinungaling ni Duterte, nung nabuking, lang daw yun, invento niya lang. Isipin niyo yan. Kaya nga napahiya si Erwin Tulfo dun. Yung pagsasabi niyang addict si Marcos, tapos after 11 days, wala naman daw siya sinabing addict. Tignan niyo kagago, katarantado, di ba? Recorded po yun. Adami po na mga sinasabi. Pagka naman nahuhuli, sabi, nagjo-joke lang. Joke lang. Kaya hindi literal yun. Di ba? Ganun yun kahit ang Diyos, minuran yan Kaya nga, sinasabi natin dito, ito yung mga talagang pagpapakita na nila ng kawalang hiyan Halimbawa kay Kibuloy. Sabi niya nung una, hindi ko naman alam kung nasaan yan, di ba? Hanapin nyo na lang, nananawagan ako, sumuko ka na Kibuloy, di ba? Sabi pa ni Canor nun. Ang huling statement niya, alam ko kung nasaan, pero secret. Di ba? Katarantaduhan. Pero nung una, pasabi-sabi pa na, Kibuloy, sumuko ka na lang. Yun naman pala, alam niya kung saan nagtatago. Sabi nga ng ibang mga netizens, ng ibang mga kritiko, hoy, Canor, yan ay obstruction of justice na. Alam mo pala, sa nagtatago yang wanted na yan. Wanted po yan sa sexual abuse, child abuse, di ba? Yung mga bata na nagtetestimonya na ginahasa niya, nirape niya, ngayon nagtatago yan. Tapos alam ni Canor kung nasan, pero secret, hindi niya sasabihin. So sabi nga, obstruction of justice yan, harboring a criminal, di ba? A criminal suspect, harboring a criminal suspect, or a criminal. Di ba? Kasalanan yan Kaya ito, insulto sa pulisyan, dapat yan, gawa nila ng paraan yan. So tayo naman kasi mga kabunyog, hindi na rin tayo nagtataka kung talagang nanloloko tong Duterte. Hindi na tayo nagtataka dyan Ang ginagawa na lang natin talaga ngayon, kada pagsisinungaling nila, kada sinasabi nilang panloloko sa bayan, ine-expose natin sa bunyog. Binabanata natin agad. Para continuous po na namumulat ang tao. Hindi na natin sila palulusutin. Di ba, Brad Idol? Lloyd Aguirre, ang daming nabudol ni Digong, daming utu-uto. Hindi na nga lang utu-uto Ang masasabi ko, mga nabulag na Lantaran ng ginagago, di ba? Mula jet ski, hanggang sa maraming bagay, di ba? Nagsisinungaling si Duterte. Sabi niya, wala kaming secret deal sa China. Meron naman palang secret deal Nabuking na di ba? Kahit mismong China, nilaglag siya. Tapos sasabihin, walang secret deal. Sasabihin ni Panelo, yung sinabi ka ni Roque, hindi totoo yun. Gusto lang magpasikat, magpapansin. So, nagbabakbaka naman, si Panelo, tsaka si Roque, hindi na magkandatuto. Paano, yung kaguluhan nila, nagkakalituhan na sila Hindi na nila alam ang totoo, tsaka sa kasinungalingan Nagmi-mix up na po. Kaya sabi ni Panelo, wag maniniwala kay Roque. Nasabi na ni Roque yon. Yung secret deal ni Duterte sa China, di ba? Yung gentleman's agreement, di ba? Yun, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So, ano yan marami. Ngayon, sinasabi niya, kay De Lima, wala naman daw siya kinalaman kay De Lima. Isipin niya. Katarantaduhan mo, Canor, wala kang kinalaman sa pagpapakulong kay De Lima. Publicly, sinasabi mo, ipakukulong mo.
O, di ba tarantado talaga? Tapos ngayon, nagugas ka ng kamay nung napawalang sala na si De Lima sa 3 kaso. Na talagang inimbentoan nila ng kwento, inventong mga affidavit, pati si Aguirre, nagde-deny ngayon. Move on na daw. Kaya talagang nuknukan ng sinungaling, manloloko, manggagancho itong si Duterte. Sa lahat po ng aspeto. O kahit yung ABS-CBN, nagde-deny siya na wala siya kinalaman. Tarantado kang kanor ka. Ikaw tong galit na galit sa ABS-CBN. Galit na galit ka sa mga Lopez. Ikaw talaga ang pasimuno niya. Tapos ngayon, nagde-deny ka, wala siyang kinalaman dyan sa ABS-CBN. Wala rin siyang kinalaman daw kay Laila de Lima. Tignan mo nga kung gaano ka sinungaling to. Pati yung extrajudicial killing ng libu-libong patayan, wala kang kinalaman. Mamamatay ba yung libu-libong tao na yan? Inutusan mo yung mga pulis na pumatay? Inutusan po ni Canor na pumatay yung mga pulis, yun ang totoo. Kaya nagkaganyan libu-libong pinatay. Ngayon wala siyang kinalaman. Ano po talagang ewan ko kung paano pa to tatanggapin ng sambayan ng Pilipino. Pero nung mga nakaraang survey, nakita natin talagang dumadaos-dos na po si Sara Duterte. Kumbaga, wasak na ang pangarap nila. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.